bayan, no? Matapos mag-trending sa mundo ng social media, si Benny Abante at si Dan Fernandez. Nako, ngayon naman, nilaglag na talaga nila ang Quadcom. Nagkaroon ng panayam kay Karen Davila. Grabe, gisado talaga ang nangyari kay Benny Abante. Ewan ko na lang kung may mukha pa silang maihaharap ito sa taong bayan, no? Talagang inamin nila na kinausap nila yung pulis at sinabi doon na ganun daw po talaga ang nagiging sistema doon sa kamera. Pero sinabi na ni Karen Davila na ito ay magiging bias. Hindi dapat kinakausap ng PNP ng kamera ang witness kasi tawag dito, ito ay magiging bias sa paningin ng iba. Pero talagang wala, kulang na lang mahulog sa kinauupuan si Benny Abante. No, talagang nakakahiya. Sobra ang ginawang kapalpakan ng Quadcom dito. Talagang ito'y pinakita nila sa taong bayan na talagang may mali talaga sa ginagawa nila. Ngayon, anong masasabi ng taong bayan? At ngayon po, dahil sa pagkakaamin nila na gano'n nangyari, ano po ang magiging tingin ng taong bayan dito? At ng mga taong nakasubay-subay sa Quadcom. So, ang sabi pa nga dati ni Benny Abante, ito daw ay palagi daw trending ang House of Representative at palagi daw ito ay pinapanood ng maraming tao. So, simula nang malantad ang kanilang pangalan kahapon at hanggang ngayon trending sila sa social media. Nagsalita pa sila kanina at nagbigay ng sarili nilang pahayag. Sila ay nag-press con at maraming katanungan ang sinagot ni Dan Fernandez doon at talagang inamin nila na nagaling talaga sa kanilang sarili na talagang ang naging kalakaran ng kamera ay kausapin ang witness, hindi po ito dapat nangyayari kasi ito po ay isang paglabag, no? Paglabag na po ito. Ito na nga po, nagbigay na rin po ng pahayag si Tio Moreno sa kanyang Facebook post. At ang sabi niya, as I mentioned previously, subordination of perjury is not explicitly defined in the revised Penal Code, RPC of the Philippines, but it falls under perjury-related offenses. According to Article 183 of the RPC, perjury occurs when a person knowing makes a false statement under oath in a judicial official or authorized proceeding. This includes giving false testimony, affirmation, or affidavit. Naku, talagang may kalalagyan talaga. Malamang may kalalagyan itong si Benny Abante at si Dan Fernandez. Tulad niyan, nagpaplano pa sila, natatakbo sila. Itong si Benny Abante, tatakbo ulit sa Maynila. Itong si napapabalita natin, si Dan Fernandez ay tatakbo din sa Laguna. So, what do you think? Anong mangyayari sa mga ito? Talagang nilusaw talaga sila. Itong mga young goons kung tawagin ng House of Representatives, no? Mga batang walang alam sa ito naman si Benny Abante, tumanda na diyan sa House of Representative. Parang wala naman 'tong nagagawa sa kanyang distrito no? Kayo mga taga Maynila, maging mapag-isip kayo. Maraming tao, maraming kandidato ngayon na bago. Iboto natin kung sino yung karapat-dapat na mahalal diyan sa ah, distrito ni Benny Abante. Palitan niyo yan. Ganon din dito kay Dan Fernandez. Si Dan Fernandez ngayon, I think last term niya na to Last term niya na sa Congress Nababalita na tatakbo daw itong mayor ng Laguna. Kayo mga taga Laguna, mag-isip-isip kayo. Huwag niyong iboto yung mga ganitong klaseng krapong politiko, no? Ito ay dating artista Dating artista to. Hindi naman natin sinasabi na porket artista ay walang nagagawa. Marami ring artista na sumasabak sa politika pero pagdating doon is nagiging bukas din ang kanilang pag-iisip, no? Mag-isip tayo guys, bigyan natin ito ng tamang pagdidesisyon, no? Kasi nakasalalay dito guys ang pagtakbo ng ating bayan. Kung ganito mga politiko, kung ihahalal natin na
kapagka hindi nila kaalyado or galit sila, ang nangyayari pinupolitika nila. Hindi na 'to dapat mangyari, guys. Tuldukan natin ang mga ganitong klaseng pangloloko 'no, panggagago sa taong bayan. Itong Quadcom na 'to, ewan ko na lang anong mangyari dito sa mga susunod pang hearing. I think meron pa silang mga panibagong hearing na ilalabas. Wala na, guys, lusaw na lusaw po ngayong araw si Dan Fernandez at si Benny Abante sa kahihiyan. Inilaglag po nila ang kanilang mga sarili sa interview ni kay Karen Davila. Nakakahiya, grabe. At ito pa nga, no, sinabi din po ni Colonel Grijaldo na talagang sinabi niya sa kahapon sa Senado na mas mabuti nang mawalan ng trabaho kaysa mawalan ng prinsipyo. Talagang nakita natin dito sa mamang ito na talagang mahal niya ang kanyang ang trabaho. Pero importante rin po yung prinsipyo kaya nanindigan siya at ito ay nilabas niya. Tapos hinamon din po ito si Dan Fernandez na kakasuhan din po ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ito po ang naging kanyang pahayag kanina at ang sabi niya ah, bring it on daw. So, talagang nagkakahamunan, no? So, makikita natin kung ano ang tatakbuhin nitong issue na ito, no? Kung saan ito patungo. Talagang ah, hindi maganda ang ginagawa nitong House of Representatives, no? Sa pangunguna nitong Quadcom, no? Sana magkaroon at malinawan ang pag-iisip nitong mga taong ito kung ano ba talaga ang pakay nila, kung ang pakay ba nila ay para sa taong bayan. Ano ba po ang trabaho ng House of Representatives? Ito po ay makagawa po sila ng batas para sa kanilang mga distrito at para sa taong bayan, no, na makabubuti sa taong bayan. Pero wala po itong panibagong kamara na ito, no. Wala itong sa panahon ni Bongbong Marcos. 3 taon na po, wala po tayong nakikitang progresibo, ikagaganda ng takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa ngayon. Kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi niyo sa issue nito? Ano po ang inyong mga komento, suhestyon at pananaw sa mga napapanahong issue po sa ating lipunan, no? Mag-like and comment and share po kayo mga kapatid. Maraming salamat po.